Janine Gutierrez, natupad ang ilusyong maging cover girl. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ibinahagi ng actress na si Janine Gutierrez na nailabas na ang December-January issue, the luxury issue ng Mega Magazine, kung saan siya ang nasa cover. Aniya, ang 2025 ay ika-10 taon ng unang bisis niyang maging Mega cover girl, kaya ipinagpapasalamat niya na maulit ito. So grateful and inspired and still can't believe my awkward teenager cover girl dreams came true, ani pa ni Janine sa kanyang Instagram post. Inula naman ng mga porta ang actress. Love, so beautiful, komento ni Ann Cortez. You're so pretty, super classy beauty. At sa kabilang banda naman, sinabi ni Claudine Barito na misinterpret ang viral na post na trabaho sa PE Annex Serizo. Sinimula ni Alfie Yan ang showbiz career sa tulong ni Claudine Barito. Opisyal nitong sinimulan ang 9 taong gulang na si Alfie Yan, pamangkin ng yumaong Matini Idol. Ang pagpirma sa Viva Artist Agency sa Pasig City Martes ng hapon. Ang kanyang showbiz debut ay ginawang posible ng ex-girlfriend ng kanyang tiyuhin na actress na si Claudine Barito. Medyo kinakabahan talaga ako pero exciting din talaga para sa akin. Ang pagpasok sa showbiz ay palaging iniisip. Lagi na akong itinatanong ng mga tao tungkol dito. Pero ngayon lang ako nagka-confidence at medyo nag-mature. I just had a boast of confidence. Alfie, son of Rico's sister Geraldine Yan Tueres, said in an interview. Siguro endorsements muna ako since nag-aaral pa ako commercials. Test the waters lang muna, he added. Ayon kay Barito, ipinakilala niya si Alfie sa big boss ng Viva Entertainment na si Vic Del Rosario matapos magpahayag ng interes ang binatilyo. Nasundan ang yapak ni Rico sa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga kamag-anak. Tanong ko sa kanya, nagulit sila na yun ang sagot ni Alfie kasi a few months back ayaw pa niya. Tinawagan ko na agad si Boss Vic. Dad, gusto mo sumama si Alfie Yan kay Biba? Ayon, kinulit na ako ng kinulit. Then diretso na ang bilis ng pangyayari, siya cold. Sobra kong minahal ang pamilya nila, kaya nandito pa rin ako. And I have so much love to give, she added. Ibinahagi ng actress na ang pagkikita ni Alfie ay parang isang divine intervention. Pagpasok ka ng kwarto, may goosebumps ako kaagad. Kamukhang kamukha ni Rico. Para akong namalikmata talaga. First time ko nakita mga ati o ilang niya nakilala ko. Di ko pa na-meet Alfie noon, she said. Pagamat kumpiyansa si Barito, nagagawa si Alfie ng kanyang sariling landas sa industriya. Naniniwala rin siya na ang kanyang paglalakbay ay isang paraan, isang pagpapatuloy ng mga pangarap na hindi natupad ni Rico. Alam ko, hopes ni Rico noon, walang ibang pwede magpatuloy if not him, she reasoned. She went on, daming nangungulila sa pagkawala ni Rico. Lahat ay nag-uugat kay Alfie. Nabuhayan ang Rico Claudine Funds. Parents, even lola niya, lola's boy siya. Nabuhayan loob. Inamin ni Alfie na ang pagpupuno ng malaking sapatos ay hindi maiiwasang nakakabahala. Ngunit pakiramdam niya ay maswerte siya at karangalan at taglayin ang parehong pangalan na minsang dinala ni Rico ng labis ng pagmamalaki. Nakakaloka na hanggang ngayon ay pinag-uusapan ng mga tao ang kanyang yumaong tiyuhin. Hindi ko namalayan hanggang sa huli kung gaano kalaki ang impact niya. I guess medyo may pressure din ako doon. Pero I think it's really like a nice feeling. I guess na sumusuporta pa rin ang mga tao. Nakakataba talaga ng puso na makita ang suporta hanggang ngayon. Aniya pa, napakasarap talagang marinig ang tungkol dito. Ang cool talaga ng ganyan sa pamilya namin. At sa kabilang balita naman, sinabi ni Claudine Barito na misinterpret ang viral na post na trabaho sa PE Annex Serizo. Sa kanyang post noong November 19, binanggit niya na naghahanap siya ng posibleng manatili sa secretary at personal assistant, preferably na may karanasan sa accounting. Naging viral, sabi ko, basahin niyo muna. 2 to 3 times a month ang trabaho, hindi araw-araw. 2 to 3 times a month lang yung requirements, paglilinaw niya sa isang panayam. Sa post na itinuturing ng netizens na too demanding, hindi lamang hiniling ni Barito ang mga aplikante na gumawa ng liguhang ulat sa kanyang mga kita at gastos, ngunit hiniling din sa kanila na pamahalaan ang mga schedule niya at ang kanyang mga anak. Sana sanay sa puyatan at very masipag, she wrote in the posting. Also, magpapatakbo siya ng lahat sa bahay namin. Ang sanay sa puyat kasi ganun po talaga sa shootings, tipings, yung masipag, alerto, multitasker gaya ko po, at importante very neat and organized, na tamang tao ang makukuha ko to be an assistant, she added. Gayon pa man, idiniin ni Barito na hands-on siya sa pag-aalaga sa kanyang mga anak.
lalo na sa kanyang bunsong anak. Yung maliit ko lagi kong kasama, wala talagang hands-on ako. Wala siyang yaya, si Sab and Santino may yaya. Yung bunso ko wala, ako talaga. Tutok ako, she explained. Lagi namang puno ang puso ko. Kung may sabihin na at Santino ko lang ibibigay ang mag-overflow, napakarami kong ibibigay. I don't like using the word adopted. Sila ang napili ko, she added. At sa kabilang balita naman, mga kilalang tao Heart Evangelista nagpahayag tungkol sa mga nakaraang miscarriage. Nagtagal bago ako gumaling. Nag-open up naman si Heart Evangelista tungkol sa heartbreak na ranasan niya sa mga past miscarriage niya matapos mawala ang kanyang kambal noong 2018. Nang sa wakas ay gusto na niyang magka-baby, malaman ni Heart na hindi na siya maaaring magbuntis. I did a test, nalaman ko, there's nothing wrong with me, and in fairness, nothing wrong with chest, but basically my body. Even if I was like in my 30s, parang ang production ng egg ko. Parang na ako nasa late 40s. So konti na lang yung natitirang itlog sa akin. So naka-harvest kami ng 4 eggs. And only 2 were good. Late. Inihayag ng actress at style icon na pagkatapos nagpa siyang bumaling sa surrogacy upang subukan ang magkaroon ng isang sanggol. Gayon pa man nagkaroon na naman siya ng miscarriage. Ang surrogate sa unang pagsubok. Nagkaroon ng surrogate mother and she was pregnant. And she was carrying my baby girl. And then after a very long time nawala yung baby girl. She recalled. Sinubukan muli ni Heart na gamit ang huling itlog. Ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Masakit kasi iniisip ko boy and girl. Last ko girl na yun. And then finally a few months ago, we decided to take a chance to try the boy. My last remaining embryo ang nabuo siya, mayroon na siyang heartbeat. But after 1 week, ayun, di rin siya nag-work. She recounted. Sinabi ni Heart na ang huling pagkalaglag ay napakahirap para sa kanya dahil alam niya na ito ay mula sa kanyang huling ani na itlog. That one is very hard for me because parang for me, that's my last try. And yung hinarvest ang eggs ko nung mga time na yun, parang long ago na. So konti na lang natitira sa akin. Nung time na yun, ano pa kaya ngayon? Sa gitna ng mga magandang pangyayari, naaliw si Heart sa katotohanan na siya ay naging isang ina sa pamamagitan ng mga anak ng kanyang asawang si Chest. That's why sinabi ko na blessing yung Charlene sa akin. Kasi biruin mo, pala yung mangyayari sa akin pero alam ni Lord. Kaya binigyan niya ako ng dalawa, Keanu at Cheesy, na alam kong mayroon akong hindi ko sinasabi na aalagaan nila ako o gusto kong alagaan nila ako. Gusto ko lang mayroon akong makukwentuhan pag matanda na ako. Ma-share ko lang yung good experience ko, yung mga hardships ko, yung mga lessons ko para di masasayang yun. Yun lang ang gusto ko, she highlighted. At sa kabilang balita naman, Kuya Kim nagsalita na matapos na ang kontrata ng Showtime sa GMA. Nagsalita na ang trivia. Master at Kapuso TV host na si Kim Atienza tungkol sa issue ng pagtatapos ng kontrata ng Showtime sa GMA7. Balitang-balita na sa social media na sakaling magbabunas sa Kapuso Network ang Showtime na pinangungunahan nila Vice Ganda, Vong Navarro, Kim Chiu at Ann Cortez ay ang programa ni na Kuya Kim na TikTok lang ang papalit. Sa press ko ng pinakabagong show ni Kuya Kim sa GMA, ang dami mong alam Kuya Kim na napanood tuwing Sabado ng umaga. Natanong siya kung ang TikTok clock ba daw ang papalit sa time slot ng Showtime simula sa January 2025.